pagka po nagpe-press con si VP Sara, di una galit lang siya kay, naalala nyo ha, una galit lang siya kay Martin eh. Sumunod galit siya kay Lisa. Sumunod Lisa Marcos, First Lady. Eh ngayon galit na rin siya kay BBM. At sinasabi niya si BBM daw ay hindi alam kung paano hindi competent para maging presidente. Hindi naman pala alam maging presidente. So ang nakakaalam maging presidente ay yung ating vice presidente kasi alam niya ni Attorney Undersecretary Jesse Andres mastermind siya. Kasi mayroong plot di ba? May plot to kill. May plot to kill the president. Tapos meron pong inutusan at sabi niya hindi ito joke. Hindi ito joke. Kaya lang, nung bandang uli, siguro naisip nila na mukhang sabla yun, medyo bumabawi. Ang sabi, yun daw kanyang statement was maliciously taken out of logical context. Ano naman ang out of context yun very in clear and specific terms yung ginamit sa pangungusap. Tapos nag-press con si Pangulong Duterte kagabi. Hilig nila sa madilim, ano? Dadagan, Balita News Update. Alright, welcome back mga kabalitaan sa ating palatuntunan Danagan Balita Reaction Video News Update. At kung bago pa lang ho kayo sa ating YouTube channel, Munting Bahay, mag-subscribe na para laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At ngayon naman po ay ating pagbibigyan ng oras. Papakinggan ho natin itong si Katonying kung ano po yung mga sinasabi na ito dahil may pasimpleng lagapakong sinasabi itong si Katonying ni VP Sara Duterte. Kung ano kaya ito mga kabalitaan at hindi ho natin alam kung ito ba ay namamangka. Dahil hindi natin alam kasi kung kumakampi ba sa berde o kumakampi sa pula. So pakinggan na po yung kanyang sinasabi ho rito patungkol sa mga kaganapan sa politika ng ating bansa. Dahil opinyon niya po ito ay kailangan nating galangin at papakinggan. So kayo na pong humusga nito mga kabalitaan at atin na pong ipaparinig sa inyo. Teka lang, hanapin ko muna ng play button. Ito pala. Alright, nagsasalita na ho siya mga kabalitaan. Second Monday of December. Ayun, pwede na siguro yun. Para sa gayon ay meron tayong pambili ng bele ko dyan. Ang tindi po ng international news ngayon Grabe. Laman tayo ng international news mga kababayan. Ang isang nabasa ko yung Time Yung Time na online na John. Ang tindi ng headline ng Time masyadong diretso Ang sabi ba naman Philippine Vice President threatens to kill the President. Para ganun walang paligoy-ligoy yung headline, threatens to kill. Isip-isipin nyo, laman tayo ng international news headline po nagbanta daw po ang pangalawang pangulo. Ito laman kaya magagali talaga sigurado ang mga DDS dito. Yun po ang laman ng Time ng balita. Saan ka ba, DDS? Nagbanta daw po si VP Sara, napapatayin niya ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sikat na sikat tayo ngayon. Anak ng bakang dalaga. Paminsan-minsan lang tayo sumikat sa mga ganito Ay, nako buhay. Okay. So, pagka po nagpe-press con si VP Sara, una galit lang siya kay, naalala nyo una galit lang siya kay Martin Sumunod galit siya kay Lisa. Sumunod Lisa Marcos, First Lady. Ngayon galit na rin siya kay BBM. At sinasabi niya si BBM daw ay hindi alam kung paano hindi competent para maging presidente. Hindi naman pala alam maging presidente.
So, ang nakakaalam maging presidente yung ating vice presidente kasi alam niya eh. Bira, ano. So, yung mga ganun pong mga pahayag niya ay tapos mas matindi yung termino nito si Undersecretary Jesse Andres. Ito daw pong si VP Sara Duterte ang mastermind, ang self-confessed mastermind ng kill plot, yung plot to kill the president. Yun ang matindi. So, if she wants to kill the president, may kill plot, although merong kulatilya na kung siya ay papatayin, patayin din daw po ang Pangulo, si First Lady, saka si Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ni Attorney Undersecretary Jesse Andres, mastermind siya. Kasi merong plot di ba? May plot to kill the president. Tapos meron pong inutusan, at sabi niya hindi ito joke. Kaya lang, nung bandang huli, siguro naisip nila na mukhang sabla yun, medyo bumabawi. Ang sabi, yun daw kanyang statement was maliciously taken out of logical context. Ano naman ang out of context yun, very in clear and specific terms yung ginamit sa pangungusap. Patayin, di ba? Hindi naman patayin sa kiliti. Patayin talaga. Sus Mariano ka. So kung mawawala ang presidente, sino maupo? John? Si VP Sara. Tapos nag-press con si Pangulong Duterte kagabi. Hilig nila sa madilim, ang sabi po ng dating Pangulong Duterte, nananawagan daw po siya sa Armed Forces of the Philippines na kumilos na. So parang ini-incite niya na mag-aklas laban sa pamahalaan ang sandatahan lakas ng Pilipinas. Alam ba ang magiging resulta? Ano po ang magiging resulta kapag po halimbawa makinig ang armed forces kay Pangulong Duterte at halimbawa nga magkudita at pagkatapos ay magtagumpay, di mauupo si VP Sara. So ganun na ba ngayon ang game plan to oust the president sa anumang paraan so that VP Sara can take over? Kaya yun mga katanungan po natin yan Yan ang katanungan natin Yun ay katanungan ng kagaya mo, Tunying. Kasi hindi alam ng karamihan kung saan ikaw kakampi. Sa green ba or sa red? Kaya ikaw parang Poncio Pilato rin na paminsan-minsan gumaganon-ganon. Kunyari daw nagagalit kay Bongbong Marcos. Ito dapat si Bongbong Marcos dahil hindi kumis usad pagong napakahina. Ngayon binabanata niya naman si Inday Sara Duterte. Saan ka ba talaga, Tonyeng? Hindi na Tunyeng, Tonyeng. Okay, tuloy tayo kay Tonyeng. Malayo na narating nitong mahirap talagang maging magkaawa yung dating magkabati kapag napansin nyo ba yun? Kapag yung dating magkaibigan ang nag-away, ay nako, kita mo naman kung magbeso-beso sila. Si Martin Romualdez saka si VP Sara dati, nako kung magkabeso-beso, alas magkapalit ng muka. Si VP Sara, si First Lady Lisa Araneta, halos magkapalit ng muka sa beso-beso. Si BBM saka si VP Sara, ay talaga namang parang sasabihin mong, uy, may crush. Hindi po ba mga kababayan? Pero ngayon, naku po, nanang ko po.
Ano kaya magiging ending nito, no? Bihira nating nakita nyo naman yung statement ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Tiim bagang. Kumbaga, may kasamang pagtitimpi. So, ang tanong now that President Marcos orders an investigation dito po sa kill plot na to, kumbaga ibabato siguro ngayon ang buong gobyerno kay VP Sara, ano? At sa mga kasabwat, kasi may kinausap Alam namang salamin lang ang kinausap ni VP Sara. Oh, may kinausap na hitman patayin Oh, at sumang-ayon naman daw yung papatay Oh, tapos nung nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos na ano sabi niya? Yung papalagan niya tong akbang na to. Papalagan, parang sumagot ba naman si VP Sara? Sabi niya, dati naman ang pumalagang taong bayan, pinapatay niyo parang pinapatay ng pamilya niyo, pinamatay niyo si Ninoy Aquino. Ano kaya masasabi ni Senator Amy Marcos, ano? Asan na kaya si Senator Amy Marcos sa tagpong ito? Nung linggo dumalo pa siya kay Attorney Zulaika Lopez ano kaya yon? Mas sa tagpo ba na to, ang kanyang dinalaw kasi si Attorney Zulaika, si Pangulong Marcos kaya nadalaw man lang ni Senator Amy. Hindi man lang kaya niya dinalaw yung kapatid niya, tol, kumusta ba? Ano ba nangyayari? Sana maging safe ka naman, ha? Oh. Hindi, ang dinalaw ni Amy Marcos yung si Attorney Zulaika na wala namang masama. Tapos, ang problema lang, Hindi, kasi nagpapatunay lang talaga na nagigilty na ho yung mga Marcos sa pangyayaring ito, Katonyeng. Hindi mo ba nabasa? Kaya nga hindi na nga tumiwalag na nga itong si Amy Marcos sa team ng BBM dahil alam niyo ho yung kahihiyan na ginawa ng kanyang kapatid si Bongbong Marcos. Kaya medyo may natatago pang hiya itong si Amy at itong si Bongbong Marcos ay harap-harapan yung walang hiya. Ganun ho. So, hindi na ho natin maitatanong yan kung bakit parang nandun ho lumalapit si Amy Marcos sa kampo ho ni VP Sara sa pamamagitan ho ni Attorney Zulaika Lopez. Dahil iniisip ni Amy Marcos na malaki ho ang kanilang utang na loob sa kanilang ama o sa kanilang pamilya sa amang si Tatay Digong Duterte. Hindi na ho kailangan itanong ho yan kasi may delikadesa ho itong si Amy Marcos sa ngayon kasi nakikita natin na hindi ho siya wala siyang kinampihan. Kumbaga nasa gitna lang ho siya at nasa sandwich ho itong si Amy Marcos, mga kabalitaan. Pero hindi pa rin natin bigyan ng kumpiyansa ho yun kasi magkapatid blood is thicker than water. Kaya mahirap na hong papaniwalaan. Kung gagawin niya yung lahat para mabalik yung tiwala ng mga Duterte sa kay Amy Marcos, nasa kanya niya anong paraan na gagamitin o gagawin niya para manumbalik yung kumbaga magandang kalooban ng mga Duterte sa kanya. Kaya hindi na. Kahit kami, alam na ho namin yan given na ho yan. Kaya ayaw ni Amy Marcos na makisawsaw at mapasama sa problema iyon dahil iba ho si Amy Marcos. Kahit magkapatid ho sila. Kasi nahihiya talaga si Amy Marcos sa mga ginagawa ng administrasyong ito, lalo na sa kanyang pinsan at itong kapatid niyang presidente na si Bongbong Marcos sa Katonyeng. So, sana nakuha mo rin yung punto ho natin. Balik tayo sa kanya, mga kabalitaan. Kasunod Noong una, hukayin ng bangkay, tatapon sa West Philippines Wala naman naging kibo si Senator Amy doon. Pagkatapos ngayon, pinapatay ng Marcos ang Aquino. Ano sasabihin niya ngayon doon? Ano ba yun? Figure of speech ba uli yun? Sabi nga ng mga katulad ni Attorney Trixie Angeles, hyperbole ba yun?
hyperbole. Figure of speech ba yun? Mahirap din yung, kung ako Senator Amy, medyo mahihirapan din ako sa mga hakbang ko ngayon, ha? Kasi, para kang torn between two lovers. Torn between two lovers. Kaya, no? Anyway, sana po, maasa pa rin naman tayo na magiging ending nito ay mabuti para sa bansa natin. Pero, ngayon, mukhang matindi na po. It is no joke. Nung una nga, sabi ni VP Sara, hindi ito joke. And lalo nang it is no joke for the government. So, maghintay tayo ng mga 48 hours to 72 hours. What will happen dito po sa mga nangyayari sa ating bansa? Ano ba magiging development nito? Ayan, abangan po natin yan. May mga nagtatanong sa akin, natawa ako dito sa, nag-viral pala ako, John. Nag-trending pala ako. Iba rin naman to si Katonying, nagte-trending no. Pero hindi naman natin intensyon yun. Katagal-tagal na natin hindi nagla-live. Nag-viral pala tayo. Sabi ba naman sa viral, loyalista, bumaligtad. Ayun. Loyalista, bumaligtad. Tapos pandaw, basta gamit na gamit ng mga DDS yung portion ng ating live nung nakaraang Sabado okay lang naman yun. So, kita na ho, alata na ho na talagang hindi ho siya kumakampi sa DDS. So, sa huling mensahe niya pong ito, kinat na lang ho natin to kasi parang wala na hong wala na hong makukuha tayong magandang information dito. So, halata ho pala na sabi niya, kinukuha yung live natin sa mga DDS So, ibig sabihin nun, hindi pala DDS itong si Tony yung mga kabalitaan. Kaya yung pakita niya nung una na parang binabanata niya pala si Presidente Duterte, ay nako, kaplastikan lang pala yun. Ngayon, mula na sa kanyang bibig, sinabi niya na kinukuha yung kanyang video clip sa mga DDS. So, nagpapahiwatig ho yan na talagang ito ay kalaban ng mga DDS, mga kabalitaan. So, ayun po, narinig nyo na ho yung sentimiento. Siguro, sa sinasabi ni Inday Sara Duterte, medyo nainis ho siya ngayon kaya ito, binigyan na naman ng komento ang pagpapaliwanag ni Tatay Digong Duterte sa presscon at itong mga statement ni VP Sara Duterte na ito pala ay labag sa kanyang kalooban. Kaya meron ho siyang video ngayon pasimpleng pambabatikos ng ating busy Presidente Sara Duterte. Kung ito po ay nagustuhan nyo ang video presentation na natin, so huwag niyo po kalimutan mag-subscribe na para laging updated sa mga ganapan sa ating lipunan. Kayo na pong bahala kung ano ang masasabi mo or masasabi nyo sa taong ito, mga kabalitaan. At sinasabi pang turn between two lovers, si Amy Marcos, parang sa kanya din pala yun Turn between two lovers. Siyempre, kaibigan sila ni Lisa. So, ipapakita na sa tao na medyo babanatan niya muna si PBBM. Para makita niya kung sino ba talaga yung, o epektibo ba yung kanyang diskarte. Ika nga, sabi ni Marlica, itong si Tonying, wala na pala tong supporters, kaya nagpapanggap po kuno to pa nakakampi sa mga Duterte, ay talagang hindi ho nagkamali si Marlica, mga kabalitaan. Kaya ako po'y magpapaalam na. Kayo nang bahalang umusga. I-comment nyo na inyong mga reaksyon sa sinasabi ni Katonying, inyong mga sentimiento at inyong galit. I-comment nyo na dyan para pagpipiestahan ng mga subscribers natin. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat Mat salam sa inyo. To God be the glory, Mowa. Chip, chip. Peace out.